Naniniwala ka ba na ang kauna-unahang serial killer sa Pilipinas na naitala ay isang pari? Ayon sa sabi-sabi, mahigit 57 o 57 na katao ang bilang ng kanyang mga nabiktima. Welcome back sa True Crime PH. Kung bago ka lang sa channel na ito, nagbabahagi ako ng mga true crime cases at tragic stories mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sa episode natin ngayon, kilalanin natin si Juan Severino Malyari, ang pinakaunang naitalang serial killer sa Pilipinas. Balikan natin ang siklong ito. Kasalukuyang nasa ilalim pa rin ng pananakop ng mga Espanyol ang bansa, kaya't hawak nila ang kapangyarihan sa gobyerno maging sa simbahan. Noong mga panahong yon, ang mga pari ay may importanteng posisyon sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa impormasyon at pagkontrol sa mga mamamayan. Madalas, sila ang namamahala sa mga lokal na eleksyon at maging sa paglilitis at paghahatol ng mga krimen ay may parte sila. Ang posisyong ito ay pinangarap na makamit ni Juan Severino Malyari. Si Juan ay ipinanganak sa Macabebe, Pampanga. Sa mga nakita kong articles, nag-aral siya ng theology sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila at hinirang na isang pari noong 1809. Matapos nun, nagsilbi siya bilang isang coadjutor sa Lubao, Gapan at Bacolod. Ang isang coadjutor ay maituturing na assistant ng isang punong pari o bishop at siyang nakatakdang papalit kapag nag-retire na sa serbisyo ang punong pari. Ngunit makailang beses siyang tinanggihan ng simbahan bago siya tuluyang hinirang bilang parish priest sa Magalang, Pampanga mula 1816 hanggang 1826. Mainit siyang tinanggap ng mga mamamayan dahil siya ang kauna-unahang Pilipinong pari na namuno sa simbahang iyon. Natural, mas pinagkatiwalaan siya ng mga kapwa niya Pilipino kumpara sa ibang mga paring Espanyol. Bukod pa ron, isa rin siyang mahusay na artist at kilala siya sa mga gawa niyang ito. Mabait, matalino at may malasakit sa kapwa, tila si Padre Malyari na ang perpektong pari para sa mga mamamayan ng Magalang, Pampanga. Ngunit di nagtagal, unti-unting pinalot ng takot ang buong baryo. Sa loob lamang ng isang dekada, mahigit 50 o 50 na misteryosong pagkamatay na ang hindi maipaliwanag ng kahit na sino. Ang iba sa kanila, natagpo ang duguan at nakabulagta sa mga kalye. Ang iba naman ay sa loob mismo ng bahay nila pinaslang. May mga balita rin ng mga taong nawala at hindi na muling nakita pa. Walang suspect, walang ebidensya at walang kasagutan sa mga krimeng naganap. Hindi tulad noon, mayroon tayong mga teknolohiya na ginagamit sa paglutas ng mga krimen. Pero noong panahon ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, madalas ay ibinabase lang ng mga investigador ang kanilang impormasyon at paglilitis sa mga saksi o witness. At dahil luma na ang kasong ito, hindi natin alam kung may mga saksi bang lumapit sa mga investigador para magbigay ng impormasyon sa kung sino ang kriminal. Pero ang malinaw, hindi agad nalutas ang kaso dahil marami pang mga sumunod na pagpatay. Tumigil lamang ang mga ito nang magkasakit si Padre Malyari. Isang araw noong 1826, naisipan siyang dalawin ng isa sa mga kapwa niyang pari dahil nga sa balitang siya ay may sakit. Kinatok niya ang pinto at saka pinasok ang silid. Sa hindi inaasahang pangyayari, napansin ng pari ang isang misteryosong bag na nakatabi sa isang sulok. Nang silipin niya kung anong laman nito, agad siyang nagtaka nang makita ang iba't ibang uri ng bagay na sa tingin niya'y hindi naman pag-aari ni Padre Malyari. Dali-daling ipinaalam nito ang nakita sa mga otoridad at nang ito'y imbestigahan, napag-alamang ang mga gamit sa bag ay pag-aari ng mga namatay na biktima. At ganoon na lamang, natukoy ng lahat na ang may sala sa mga pagpatay na naganap sa Magalang, Pampanga
ay walang iba kundi si Juan Severino Malyari. Agad siyang inaresto at siya ang naging sentro ng atensyon sa mga sumunod na araw, linggo at maging taon. Napakalimitado lamang ng mga impormasyon sa kung paano ang naging takbo ng investigasyon dahil napakaluma na ng kasong ito. Ayon sa nakatala, si Padre Malyari ay may kaso ng mental illness na nag-ugat sa hindi magandang relasyon niya sa kanyang nanay. Sa paniniwala niya, ang kanyang ina ay isinumpa o sinaniban ng masamang espiritu at ang tanging paraan lamang para iligtas siya ay ang pumatay ng mga tao. Maaaring gawa-gawa lamang niya ang rasong ito, ngunit maaari ding tunay na meron siyang sakit sa pag-iisip. Gayunpaman, siya ay hinatulan ng kamatayan at tuluyang binitay sa salang pagpatay ng mahigit 50 na katao. At dito na nagtatapos ang ating episode for today. Kung gusto mong subaybayan ang mga susunod nating kwento, mag-subscribe lang sa aking channel dahil nag-a-upload ako ng mga bagong episode every Friday. See you next week.